8:23 ng umaga. Tignan nyo yung ating mga ibon. Nagparonda tayo mga kalapatids, yung apat nating alaga tumutuldok sa pagkakataon ngayon. Yan sila. Ewan ko kung nakukuhaan pa ng camera. Napakataas nila mga kalapatids. Sana tumagal yung ating mga ibon dyan. Okay? Update ko kayo dun sa ating ibon na grisel. Nilipad natin sa nakaraang fourth lap Vegan Ilocos Sur. Hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. At hindi na tayo umaasa mga kalapatids dahil malamang ay nahuli na yung mga yon. Yung ibon natin. Oh. Lupit. Ang lulupit lang magpasikat pero ayaw umuwi. Ayan mga kalapatids. So habang lumilipad yung ating mga ibon dyan, silipin muna natin dito sa ating flyer slope yung ating mga alaga. Ito yung dalawang pares ng ating babaerong ibon. Meron na tong inilabas na pangalawang itlog. So check natin mga kalapatids ha. Oh, ayun, meron na mga kalapatids. Ayan na. Galit na. Dalawa na itlog niya. Okay, natupad yung schedule na sinet natin. Pero ito, ulats tayo dito. Wala siyang inilabas na itlog nung mga panahon na in-expect natin na dapat siyang maglabas. So ipinaris na lang din natin siya dun sa ibon nating blue check. So ang mangyayari ngayon, magkakaroon ng anak yung ating blue check dito sa ibon na ito. Lola niya na to eh. So magiging inbreed yung mga inakay natin dyan. So samantala kung maglalabas ng mga itlog ito at mapipisa, crossbreed yung kalalabasan. Dahil hindi sila related sa isa't isa. At magkaiba sila ng linyada. At yung mga magiging itlog at inakay na yon ay ating ipapalimlim dito mga kalapatids sa dalawang ito. Kapag ka naman naglabas ng itlog ito, papalitan natin yon ng magiging itlog nito. Yun ang dahilan kaya sabay natin silang pinagpares kahapon. Parang nang sa ganun hindi nalalayo yung petsa ng paglabas ng itlog nila at hindi tayo magkakaproblema sa pagdating sa pagyayaya. Meron na tayong ginawang video dyan sa nakaraan tungkol sa critical points na dapat nating i-consider kapag papayaya tayo ng mga itlog hanggang sa magiging inakay. Doon sa mga gagamitin nating babysitter, ang napakahalagang consideration dapat hindi nalalayo yung edad ng itlog sa isa't isa. Pinakamatagal na siguro yung 3 days na pagitan mga kalapatids, dahil kung hindi magkakaroon tayo ng problema. Panoorin nyo yan, yung video na yan. Lalagay ko dyan yung thumbnail at yung link ng video na yan sa ating description. Panoorin nyo yan para lubos ninyong maunawaan. Time check tayo mga kalapatids, 8:45. 22 minutes nang lumilipad sa paligid ng ating flyer slope yung ating mga alaga. Pero sa pagkakataong ito mukhang lumayo. Banda dun mga kalapatids, lumipad sila. At mukhang sinipag yung ating mga alaga. Ayos na ayos yan para talagang matagtag yung ating ibong blue check na isasampa natin bukas ng gabi para sa 5th lap Summer Derby race na nagaganap. Hindi ko pa nasisilip yung weather forecast sa linggo. Pero sa lagay ng panahon ngayon, ayan yung mga ibon natin. More cut. First play natin. Ayan. Para ma-exercise sila. Kaya kahit man lang 30 minutes. Sige. Ayan, tignan nyo mga kalapatids. Sa lagay ng panahon ngayon na mahangin at makulimlim, kailangan natin magsiguro dahil baka mamaya mag-smashan sa linggo. Kailangan natin maging handa. Yun, lumayo na naman yung ating mga alaga. Yun sila Ayan mga kalapatids, mukhang bababa na sila. Okay, pahinga ng konti, then mamaya palili pa rin uli natin yan mga kalapatids. Kailangan talaga natin tagtagin dahil tayo makapag self toss ngayon. Marami tayong kailangan gawin. So dito na lang sa ating fire slope, dito na lang natin sila ipo-force fly sa pamamagitan ng paggamit ng flag or yung pambugaw. Okay? Mga kalapatids, bumaba yung ibon natin. Eto, tignan natin kung saan siya unang pupunta, doon sa tunay niyang pamilya o dito sa kabit niya. Tatawa talaga ako dito sa ibon ito no? Sinamantala niya yung pagkakataon na wala na yung karibal niyang grisel. Pagkatapos mawala, biruin nyo, pinatos niya itong ibon na ito. At ang totoo pa niyan mga kalapatids, yung pagdating ng ibon na to nung linggo, ang ginagawa natin, hinahayaan natin silang magsama nung pares nila para kahit papaano mabigyan sila ng reward, yung konsuelo sa pagod nila. Kaya lang ang nangyari nun mga kalapatids, ito yung sumalubong sa kanya tapos umupo. Pinatungan naman ito. So akala ko yun, then late ko na napansin na ito pala yung pinatungan niya. Walang Diyos. So naging dalawa na tuloy para sila. And then naisip ko na
Teka lang, kung hindi makakauwi yung gristle na yun, eh, mas maganda na siguro na marami tayong specimen na makuha dito. Para kung sakasakaling malasin to, hindi makauwi, eh meron tayong mga maiiwan dito. Kasi ito, yung specimen ng gristle, ang inaasahan natin dito. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa rin naglalabas ng itlog. Dapat sabayan sila kasi sabay natin silang pinagpares eh, di ba? Pero since hindi naglabas, eh, kahit sa umasa tayo dun sa wala, maganda na magsiguro tayo. Kaya okay lang yan na dalawa yung magiging pares niya. Para kung mangingitlog, meron tayong dalawang set ng itlog nito, bali 4. At ang maganda doon, variety yung magulang o yung nanay na pinagparisan niya. Sa ganung pamamaraan, makikita natin kung sinong mas maganda sa dalawang ibon na ito. Magandang diskarte yan mga kalapatids na kanubi. Mabilis nyong malalaman kung anong ibon yung mas maganda. Kasi ang gagawin ko, pagka napisa yung, halimbawa, nag-itlog to at napisa, ganun din yun. So paglalabanin ko, pagkukumpara ko yung mga performance ng mga magiging inakay nila, at doon malalaman ko kung sino mas maganda sa dalawang ibon na ito base dun sa performance ng mga anak nila. Kasi iisa lang naman yung tatay niyan, pero yung dalawang ibon na to magkaiba. So doon makikita natin yung kaibahan. Kung mas magiging magaling yung mga anak nito, ibig sabihin mas magaling na ibon ito. Kung yung mga anak naman nito magpe-perform, ibig sabihin mas angat yung dugo na nananalaytay sa ibon na ito kesa dito. Yung ganyan diskarte, pwede nyo gawin yan mga kalapatids. Ang tawag dyan ay bull system, kung saan gagamit ka ng isang proven na ibon o yung ibon na gusto mong paramihin. Normally ginagawa yan sa mga ibon na nag-champion, may mga performance na pinatunayan, producer, ipapares nila yan sa iba't ibang klaseng hen na natitipuhan nila. Pero syempre, yung pagpapares at pagpapakasta, eh hindi dire-diretso mga kalapatids. Kawawa naman din to. Pagka pumatong dito mga kanubi, bilang lang kayo mga kalating oras, pwede nyo ilagay yung isang hen na ipapakasta nyo dun sa napili ninyong ibon na paramihin yung lahi. Okay? So sana may nakuha kayong idea mga kalapatids. Samantala, pasadahan ko lang yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir Raymond de la Cruz. Tanong niya, bakit daw yung ibon niya na meron ng itlog pero ayaw pa rin limliman? Ano daw pwede niyang gawin? Eh baka naman kasi yung itlog ng ibon mo ay isa pa lang o kalalabas pa lang yung unang itlog. Kadalasan yung mga ibon natin, mapa hen man yan o kak, kapag ka naglabas ng unang itlog, hindi nila agad-agad yan lilimliman. Hihintayin nila yung pangalawang itlog na lumabas, and then dun sila magsisimulang mag-incubate o maglimlim. Isa pa lang yung itlog na nilabas ng ibon mo, eh huwag ka mag-alala. Hintayin mo lang yung pangalawa, then makikita mo pag dalawa na yan, saka pa lang nila yan lilimliman. Ngayon, kung sakaling dalawa yung itlog ng ibon mo at ayaw nilang limliman, baka naman nabulabog mo. Meron kasi mga ibang ibon na masiselan. Kapag ka iniba mo yung pwesto ng kanilang pugad, o halimbawa inilipat mo ng kulungan, may mga ibon na masyadong maarte. Hindi nila lilimliman yung itlog na nandun sa pugad nila. Pero ulit, hindi lahat ng ibon ganon. May pagkakataon na wala naman tayong ginawa dun sa mga ibon at dun sa pugad sa itlog nila. Hindi naman natin ginalaw, hindi naman natin ginambala, pero ayaw talagang limliman. Usually kapag ka mga bata pa tapos ng itlog, kulang pa sa karanasan, hindi pa matured, kaya hindi talaga advisable na gawing breeder yung mga medyo bata-bata pa. Pero kung sakaling old birds na yan at ganun pa rin yung ginagawa, eh baka nasa attitude na ng ibon yun. Ang tanging magagawa na lang natin doon, ipayaya, palimlim at ipaalaga sa iba yung itlog na kanilang ibinuga para mabuhay mga kalapatids. At yun nga yung gagawin natin sa pares na ito. Ayan, yung dalawang yan. Pero tignan nyo, bumalik pa rin siya dun sa totoo niyang asawa kasi nga meron na siyang itlog na dalawa. Okay, so ito, mangingitlog dito. Ayos to, pogi itong ibon natin ito. Dalawa-dalawa yung pamilya. Okay, so yan muna mga kalapatids ang ating update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pagsilip at pakikitambay at pakikipagkwentuhan. At tuloy lang na umabang sa mga susunod pa nating video. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Huwag kalimutan mag-like, comment, share para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Ingat kayo mga kalapatids, hanggang sa muling pagkita. Paalam!